Magandang araw sa inyong lahat. Halina't ating pag-aralan at unawain ang mga rhythmic pattern. Sa araling ito, ang mga mag-aral ay inasahang na nakasusunod sa rhythmic patterns na itinakda sa pamagitan ng pagpalakpak o pagtapik. Ano nga ba ang rhythmic pattern? Ang rhythmic pattern o hulwarang panritmo ay tumutukoy sa pagsama-sama o kombinasyon ng mga nota at pahinga ayon sa bilang ng beat sa isang measure o sukat. Maaring ang measure o sukat ay may bilang ng kumpas na pandalawahan, tatluhan o pang-apatang kumpas. Ang pag-aaral ng rhythmic pattern ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing batayan upang masundan ng wasto ng mang-aawit at manunugtog ang musika at titik ng awitin na kanilang inaaral at itinatanghal. Ulitin ko, ang isang rhythmic pattern ay binubuo ng mga note o nota at rest o pahinga na pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat o kumpas sa isang measure o sukat. Maaring ito ay sukat na pandalawahang kumpas, pangtatluhang kumpas, o pang-apatang kumpas. Ang rhythmic pattern, kailangan mo nating alamin ang mga bahagi nito. Sa pangkumpasang 2-4, ang 2 na nasa itaas ay tumutukoy kung ilang kumpas o beats sa isang sukat o ilang kumpas o beats sa isang rhythmic pattern. Ang 4 naman sa ibaba ay nagsasabi kung anong uri ng nota ang tatanggap ng isang kumpas. Bar line, ito ay patayong guhit na humahati o nagpapangkat sa mga notes at rest. Measure, ito ang distansya sa pagitan ng bar line. Ang beats at kumpas nito ay naayon sa numerong nakikita sa unahan. Halimbawa, ilang measure ang nakikita sa rhythmic pattern na ito? Magaling, 2. So ito ang uri ng rhythmic pattern na dalawahan. Ang quarter note ay may isang kumpas. So 2 quarter note, so ibig sabihin may 2 kumpas sa isang sukat. So ito ang rhythmic pattern na dalawahan o double. Ngayon, tingnan nyo naman ang palakumpasang 3-4. Ilang quarter note mayroon sa isang sukat? Magaling, mayroong 3 quarter note at ang bawat quarter note ay tumatanggap ng tig-isang kumpas. So, ibig sabihin sa isang sukat mayroong 3 kumpas. So, ito ang halimbawa ng rhythmic pattern na tatluhan o triple. Ngayon, tingnan nyo rin ang halimbawa ng palakumpasang 4-4. Ilang quarter notes mayroon sa isang sukat? Magaling, mayroong 4 na quarter note. At ang bawat quarter note ay tumatanggap ng isang kumpas o beat. So, ito ay halimbawa ng rhythmic pattern na apatan o quadruple. Ngayon, suriin pa nating mabuti ang ilan pang halimbawa ng rhythmic pattern na nasa dalawahan, pangtatluhan at pang-apatang kumpas. Iba't ibang uri ng rhythmic patterns. Double o dalawahan, ito'y binubuo ng 2 beats o kumpas sa bawat measure. Triple o tatluhan, ito ay binubuo ng 3 beats o kumpas sa bawat measure. Quadruple o apatan, ito'y binubuo ng 4 na beats o kumpas sa bawat sukat. Upang makilala, makasulat ng rhythmic pattern, kailangang alam mo ang iba't ibang uri ng notes o nota at rest o pahinga at ang bilang ng beats o kumpas na tinatanggap sa bawat nota at pahinga.
Tandaan, kailangang alam mo kung ilang bits o kumpas ng notes o nota at rest o pahinga sa loob ng measure o sukat upang malaman mo kung ito ba ay duple, triple at quadruple na rhythmic pattern. Ngayon, subukan nating sagutan ang unang gawain. Punan ng nota ang guhit upang mabuo ang sumusunod na rhythmic pattern. Sa palakumpasang 2-4, anong nota ang dapat nating ilalagay sa patlang sa unang sukat? Magaling! Half note. Kasi ang half note ay mayroong dalawang kumpas. Sa pangalawang sukat, anong nota naman ang dapat nating ilalagay sa patlang? Tama. 8 note. Kasi ang dotted quarter note ay may 1.5 kumpas. Kailangan na lang natin ng nota na may kalahating kumpas. So yun ay ang 8 note. Sa pangatlong sukat naman, anong nota ang ating ilalagay sa patlang? Magaling. Quarter note. Kasi ang quarter note ay may isang kumpas. So mayroon na tayong isang quarter note. So plus isang quarter note ay mayroon na tayong dalawang kumpas sa isang sukat. Sa palakumpasang 3-4, anong nota ang dapat natin ilalagay sa unang sukat? Magaling. Half note. Kasi ang half note ay may dalawang kumpas. Plus mayroon na isang quarter note. So mayroon na tayong tatlong kumpas sa isang sukat. Sa pangalawang sukat, anong nota ang ilalagay natin sa patlang? Magaling. Dotted half note. Kasi ang dotted half note ay mayroong tatlong kumpas. Ngayon naman ay dadako tayo sa palakumpasang 4-4. Anong nota ang dapat nating ilagay sa unang sukat? Tama, whole note. Kasi ang whole note ay may 4 na kumpas. Sa pangalawang sukat naman, anong nota ang dapat nating ilalagay sa patlang? Tama, half note. Kasi ang half note ay may dalawang kumpas. Mayroon na tayong isang half note na may dalawang kumpas. So may kabuuan na 4 na kumpas sa isang sukat. Ang galing-galing ninyo. Pinahanga ninyo ako. Ngayon mga bata, maaari nyo nang sagutan ang pag-alam sa natutuhan at ang huling pagsubok sa inyong module. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral kayong mabuti dahil sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat kayong lahat.